What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is July 21, 2025. And para sa video na to, meron lang tayong maliit na milestone. Maliit ba? Hindi, para sa akin malaking bagay na to eh. So, ayun, para siguro sa iba, maliit yung mga big time na investor talaga. Pero para sa akin, malaking milestone na to. Yun ay ang pag-reach natin ng 100,000 mark na gain. So, we already have gained 108,201 pesos in, in 1 year and 9 months, Or yung nasa thumbnail nga natin na 1.75 years, Wala pang 2 years. So, context lang, or background lang. Nag-start po ako mag-invest noong October 19, 2023. And magto 2 years na ako this coming October 19, ngayong 2025. So ayun, paano nga ba natin nakuha itong total or grand total gain natin? Para lang din sa mga hindi nakakaalam, yung total gains po is yung sama-sama na yung unrealized gain, yung dividends, yung mga na take profit natin, Kasi yung iba, pakita ko na lang. Kasi yung iba, halimbawa, ito kasi yung portfolio natin, Halimbawa, yung iba, ito yung tinitingnan nila as total gain, Halimbawa, ito sa akin, itong 62,000, Itong 62,000. Pero, kung total gain po, hindi po kasama kasi dito yung dividends, Tsaka hindi rin kasama dito yung capital gains. Halimbawa, nag-take profit ka na sa isang company mo or kinuha mo na yung profit mo, Hindi siya nakakasama dito. So, example natin, halimbawa, ngayon is ibebenta ko yung top line, which is 27,940 na yung capital gains natin. So, kapag binenta natin yan, computein lang natin. So, 62,070.28 minus 27,940.76. So, pag binenta natin yung top line, etong 62,070 na profit na portfolio gain or loss, magiging 34,129 na lang to. Yun yung iba kasi nalilito dun eh. So, ayun, explain ko na lang din na hindi kasama dito yung mga na-take profit mo. So, ayun, nakakatuwa lang na wala pang 2 years. Hindi ko alam kung mabilis ba to or mabagal dahil ngayon lang naman din ako nag-invest dito sa stock market pero ituturing ko siyang malaking milestone ko na for this time naka 100,000 gains na tayo. Pwedeng bumaba to, halimbawa bumaba yung market price ng halimbawa ng top syempre bababa yun, pero at least naano na rin natin na at some point naka-gain na tayo ng 108,201, So ayun, balik tayo. Paano ko nga ba nakuha ito? So bali ang strategy ko nga pala, before kasi nag-invest muna ako ng 5,000 and talagang nung pinakauna, dividends lang talaga naisip ko. Dividend. Hindi ako nagtitingin ng mga capital growth na company or yung mga pwedeng i-trade or mag-take profit ng mas maaga. Solong dividend lang talaga ako nun. And nung nabuo ko yung portfolio ko, yung portfolio ko nga pala is sinadya ko na buwan-buwan makakakuha ko ng dividend para kahit papano buwan-buwan meron tayong income, So, nung nabuo ko na yung January may makuha ko hanggang December, nagstay na lang ako doon and paulit-ulit na lang ako every month. Magdadagdag ako sa ganito, sa ganyan, and until some point nakakita ko ng mga company na nag-i-spike yung price value nila, and naisip ko na parang maganda kung makakasabay ako doon. Kaya itong nakikita nyong portfolio ko na to, halo na to. Andito na yung mga growth stock, dividend stock, and yung mga short term din, short term na mga stocks or wala akong planong hawakan ng matagal na panahon, Ayun, so share ko na rin na itong 100,000 siguro 50 or 40% nito ay galing lang sa isang company. Yung mga hindi nakatutok sa channel ko, for you that who didn't know,
nag-invest po ako sa top line, no, mula nung nag-IPO sila. And silipin natin yung graph. Top line. Ayun, nakwento ko na lang din. So, nung nag-IPO sila ng 0.31, bumili ako. I think nasa 10,000 lang yon. And ang ginagawa ko kasi pag gamble kasi to eh. Ang ginagawa ko pag mga gantong gamble na stock, pag bumaba ng 10%, benta ko na. Pero pag tumaas ng 10%, magdadagdag ako. So, ganun lang yung ginagawa ko. And hanggang at some point, tumaas siya ng 10% na edi nakapagdagdag ako. And nangyari yung tariff yata ni Trump yun. And parang, nakalimutan ko na, parang sa mga oil industry yata yan, marong something na gano'n. And binenta ko, no? Binenta ko sa 0.355 yung tanda ko eh. Sana ba yan? Ayan, basta siguro nandyan, no? 0.35. Binenta ko siya, 0.355. And sa isip-isip ko, bababa na to. And nung nakita ko na tuloy-tuloy pa rin yung taas niya, bumili ako. Pakita ko na lang din dito. No? 0.355. Ito. June ko siya nabenta. And kumita ako ng 1.4K yung gain natin. 1.4K, no? 355. And nag-entry ulit ako ng July. Kasi nakita ko nga na dire-diretso yung pagtaas niya, no? Pag-enter ko ng July, ano pa to eh, minimum pa nito ng 0.43. Minimum pa nito is 10,000 yata. Kung di ako nagkakamali. 10,000 shares minimum, no? So, 4 na board lot yung binili ko. And nung tumaas ulit ng 10%, 0.51 bumili ako. Another 10%, 0.58 bumili. Another 10%, 65. And nung 0.65 yata, parang tanda ko dito is nagbago na yung board lot nila, no? Naging 1,000 na yung minimum buy na share, no, ng top line. And tumaas pa rin siya, 0.94. And then nangyari to. Sana ba yan? Ito. Ito, nabenta ako dyan na, nagpanic ako dyan eh. Nabenta ko siya ng 0.78 na. 0.78. Pero, nag-gain na ako dito ng nasa around 20,000 something. So, meron na tayong total na 21,400 no, na gain. And, hindi ko siya binenta lahat. Nagtira ako ng 5,000 shares. No? And, nung, kailan ba to? And, nung July 15, nakita ko na tumaas pa rin. So, bumili ulit ako. Bumili ako ng 0.81 and then another 10%, 0.88, another 10%, 1.06, another 10%, 1.15, another 10%, 1.26, another 10%, 1.4. Tapos eto na ngayong week na to, itong 1.4, 1.33, tsaka 1.17. Grabe to. Nag-all in na ako dito. Para dun sa mga hindi pala nakakaalam, nagbenta ako ng iba kong mga stocks para masabayan ko pa rin yung agos ng top line, no? So, kumbaga parang sinacrifice ko na yan yung iba kong stocks kasi syempre sobrang bilis ng pag-angat ng isang stock ko eh. Kailangan makasabay ako doon. So, ayun, nakabili pa rin ako. I think nabenta ko yung Globe, nabenta ko yung FB, and ano pa ba yung nabenta natin during that time? Nabenta ko yung SEB. Nabenta ko yung ICT, nabenta ko yung Plus. Napakadami ko nabenta noong oras na yan. No? Ayun, so parang sacrifice na yan, no? Para lang makasabay tayo dun sa ating pagbili, no? Natong top line. And syempre hindi naman ako nagsisi, no? And ngayon meron na tayong 27,900. So tingnan natin kung i-plus natin siya dun sa 21,400 na gain natin nung nakaraan, no? Plus 21,400. So ayun, halos hindi lang pala 40%, halos 50% pala ng 108,000 natin na gain is 49,340 dun is top line. So ano nga bang takeaway ko dito, no? So yung feeling ko, yung take away ko dito is maganda maghanap ng mga hidden gems, no?
yung mga sa tingin mo is magtatagumpay na kumpanya. No? Honestly, nung etong top line, kasi nag-seminar siya sa ano ko sa broker ko, no. And ako naman, na-curious ako kung anong kumpanya ba 'to mag-IPO na 'to. So nakita ko na ayun nga, nasa oil and gas industry siya. And honestly, yung mga ibang influencers, no, medyo skeptical sila mag-invest dito kasi sobrang higpit na nga daw ng competition sa gas companies or gas industry, no. Pero kasi ako, nakita ko yung top line, nakita ko yung vision nila, and nagustuhan ko yung kung saan papunta yung kumpanya, no. What I mean is, syempre nandyan yung top 3 ng gas industries, di ba? Yung top line kasi, kung nasa tuktok na yung top 3, kumbaga nasa bumbunan na, yung top line, nung nag-IPO siya, sobrang baba ng price niya. Kumbaga nasa talampakan pa lang siya, no? Naisip ko nun, pag bumili ako sa talampakan, kahit umabot lang to hanggang tuhod, hindi niya man masabayan yung top 3, pero umabot man to hanggang sa tuhod, kahit hanggang tuhod lang kunwari katawan ng tao, no, pataas, hanggang tuhod lang, malaki na yung kita ko dun sa hanggang tuhod na yun, no? And nakakatuwa lang na ganun nga yung nangyari, no? And kung tatanungin ako kung ibebenta ko to anytime soon, siguro baka hindi na muna. Feeling ko dahil maganda yung income nila ngayong mga nakaraang buwan, and lalo na napakadami nilang assets na binili, no? Feeling ko magiging maganda ang income nila or yung revenue nila sa mga susunod na buwan. Kaya more revenues, feeling ko maganda-ganda yung dividendo na ibibigay nito sa susunod na. And ayun lamang po sa araw na to. Pasensya na, last week hindi ako nakapag-upload dahil kung titingnan nyo dito, halos walang galaw naman yung market. I mean, yung portfolio halos walang galaw. Kaya parang feeling ko parang wala naman ako masyadong maipapakitang bago sa inyo, no? So, ayun lamang, hanggang sa muli. Yung mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe, and sabay-sabay nating subaybayan itong investing journey ko. And yun lamang po, maraming salamat. JP out.